Hello again kabayan. Magandang tanghali, magandang araw na lang sa inyo po. This is the third part ng akin pong announcement kung bakit hindi ako nakapag-podcast kasi napakarami ko pong mga kung ano-anong ginagawa na mapangkabuhayan showcase, 'di ba? Hindi lang 'yon at gusto ko rin po kasing mag-umunlad dito sa Denmark and makapag-stay dito forever and lahat-lahat na ng bagay. Okay? So, this is the third part. My name is Christine. Welcome back to the Filipina Life Abroad podcast. Now, I'm gonna tell you the third reason kung bakit hindi ako nakapag-podcast ng matagal. Dahil on the side, sa kahit na po nagkasakit ako, no? Kahit na marami mga iniisip na for the papers and everything, ay naisantabi ko pa rin yung aking, bigyan ko pa rin ng pagkakataon yung aking business. Yes, ayan. I'm so excited na naman po. Tayo mga OFW, talagang lahat na lang yata ng pwedeng pagkakitaan, iniisip talaga natin. So, isa rin po ako na ganun, tulad ninyo. So, ako po ay so proud na i-announce din ang aking food business na nagngangalang Craving Good. Ayan, ano ba ang reason behind that Craving Good na yan? Kasi ang akin pong craving, ang akin pong apelido ay Round. So, parang si Christine Round. And good is dahil yung akin pong asawa, kinuha niya ang middle name ko na Gonzales. Kaya good. So, ayun. Yun po ang meaning ng Craving Good, diba? Taray, may meaning pa pala behind that. Ayun po. So, I am so proud na ako po ay isa ng tindera ng kimchi. Ayan, yan po ang aking specialty. Ang kimchi, ang Korean specialties, ang Korean delicacy na matitikman natin. Pero, ako po ay gumagawa nito with a twist ala Christine. Yan, ayun. So, ano pa ba? Marami rin po akong tinitinda, lumpia at ano pa ba mga Filipino food. Kasi for me, gusto ko pong i-share dito sa Denmark ang ating culture, ang Asian culture, ang ating yung ating mga food. Hindi lang Filipino food, syempre Korean food, Asian food na with a twist. So, yung akin pong style, yun po yung aking gustong i-share sa kanila. And so far naman po is going good. Laging may orders. Yan po ang aking bestseller. So, I hope na ito po ay magtuloy-tuloy. So, of course, before ko po ito i-launch, ay ako po ay nag-take ng mga courses, like lalong-lalo na po ng hygiene course, para ako po ay okay na mag-deliver or mag-produce ng mga pagkain sa public, right? Kasi marami po mga rules dito, hindi ka lang basta-basta na magtinda. Kailangan ikaw rin ay certified na pwedeng maglabas ng pagkain kasi it's your ikaw po ang reason kung baka pag nagsakitan sila ng tiyan, 'di ba? So baka may magreklamo. So might as well na gawin nating legal. Ayun. And another thing po, dahil nga gusto ko in the future ay magpatuloy itong business ko, ay ako po ay magiging student. Magiging isa po akong student under ng isang company dito sa Denmark. So, sila po ang magpapaaral sa akin at ako po ay magtatrabaho sa kanila at the same time ay nag-i-schooling po ako. So, ito pong lahat ng ito ay nagawa ko na kasi hindi ko na kailangang isipin na dapat may full-time job ako. Ito po ay may connection doon sa number 2 na part na kung saan ako po ay kumuha ng permanent. So, pag nag-permanent ka kasi kailangan may full-time job ka. Dito, dahil nag-permanent na ako, I don't need to think about those things. So, pwede na akong mangutang sa public, pwede na akong mag-aral. Well, pwede naman before, but this time, I don't need to think about it na, kailangan kong isipin na dapat may full-time job ako. Paano kung half-time job lang? So, hindi ko po, ang daming mga nawala sa isip ko after kung magkaroon ng permanent. So, kaya ngayon, itutuloy-tuloy ko po itong aking business and at the same time, ako po ay mag-aaral under ng isang company. So, I hope na ganito rin po ngayon, pagdating ng araw, kapag ikaw naman ang nandito sa lagay ko, I hope na may makukuha kang aral kung paano ko siya ginawa. So,
If ever meron po kayong question kung paano ko nga ba ito nagawa, don't hesitate to contact me lamang po dahil nandyan lamang sa description ng aking mga contact information. You are welcome to contact me anytime. Syempre, pag natutulog po ako, ay alam nyo naman, laging busy, maraming mga kung ano-ano on the side. So, basta give me time po to answer at kung ano lang yung kaya kong sagutin sa inyo, okay? Ayun lamang po, and in the next episodes po ng aking podcast ay maririnig na naman ninyo ang journey ng ating mga kababayan na nakatira na dito na tulad ko ay talagang sobrang thankful sa buhay at makikita nyo kung paano yung success namin dito na hindi lamang kami nakanganga sa aming mga AFAM but gumagawa rin kami ng maraming bagay to help ourselves grow. Yan. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo and I hope na may natutunan kayo at na-excite din kayo at kayo po ay nabigyan ko ng motivation kahit papano na good things come to those who wait. Ayan. So, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Until next time and have a nice day. Bye-bye!